Laglag ang time na mga kababayan dahil ito sa direktiba ng National Bureau of Investigation at ng Department of Justice sa kanilang mga regional directors at sa DPWH na asikasuhin na ang mga proyektong mga flood control projects at mga proyektong panggobyerno na hindi matapos-tapos. Ito mga kababayan ang magiging malaking dagok ngayon sa lahat ng mga local government units dahil nga ay isa-isa na silang naglalaglagan, no? At makikita natin mga kababayan ay lahat ng dako sa ating bansa ay hindi na magkamayaw ang mga local government dahil unti-unti na nilang sinusuri ang lahat ng mga proyekto, lalo na itong mga flood control projects at mga farm to market road projects mga kababayan. Dahil itong mga direktibang ito, dahil sa mga pangyayaring ito, ay halos lahat ng mga proyekto na may sangkot ang mga congressman at ang DPWH ay pinapa-imbestigahan na ito mga kababayan sa ating mga National Bureau of Investigation kasama ang DPWH at ang Department of Justice. Pakinggan natin mga kababayan ang isang halimbawa o isang pag-aaway at hindi magkasundo ang mayor ng Tugigaraw at ng 3rd District Congressman ng Cagayan Valley. Nagkainitan sa isang sesyon sina Tugigaraw Mayor Myla Tingke at Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara matapos ireklamo ng alkalde ang umano'y makupad at hindi matapos-tapos ng mga infra-projects sa lalawigan. Magtataka pa ng alkalde, biglang daw nagtuloy-tuloy ang konstruksyon ng isa sa inireklamo nilang tulay matapos pumutok ang issue ng DPWH at ng mga Iskaya. Narito ang report ni Kyle Williams. Sir, para ako muna magsasabi sa inyo, sir. Para mas malinaw, sir. Para malinaw, sir. Sir, listen to me first. Mag-usap tayo. My chance to talk to you, sir, in front of everyone. Mag-usap na lang tayo. Sige lang, sir. I invite you to my office. So that you will hear all the problems. Yes. I'm willing to hear you. Diba? Kasi mas mahirap naman na hindi mo maintindihan at marinig lahat ng sinasabi namin. Yeah. So, you're here already. Can you go to my office? Hindi, meron ako actually minove ko yung para lang po maintindihan nyo rin. Dapat 9:30 ako, pero inano ko na. Minove ko lang. Para makita mo, sir, kasi mahirap naman na nagkakaroon tayo ng misinterpretations. Yeah, walang problema. Mag-usap tayo. Please give me a time. Oo, maganda tayo. Schedule. I-invite kita sa office ko na lang. Ayaw niyo po bang nandyan sa office ko Hindi, sa baba? kasi may kausap na ako. Pasensya What na. time po yung office niyo, sir, sa Congress? I can go there. Yeah, sa November 10 pa. Matagal pa yun. Yan ang naging tagpo sa isang sesyon ng 10th City Council ng Tugigaraw City noong Oktubre 21 sa pagitan ni na Mayor Myla Tingke at ni Cagayang 3rd District Representative Joseph Jojo Lara. Ayon kay Ke, kinumprontanan niya si Lara habang nakareses ang sesyon kung saan hindi rin siya inimbitahan. Ginawaan si Lara ng Tugigaraw City Council dahil sa pagkakahalal sa kanya bilang chairman ng House Committee on Disaster Resilience. Sa panayam ng DZRH News, Ayan mga kababayan, no? Dahil sa nangyaring masusing investigasyon doon sa ating national level patungkol sa mga korupsyong nangyayari itong maanumalyang flood control projects na ito, ay pati yung mga local government natin mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa, kasama na yung sa Biliran, sa Masbate at ngayon naman ay sa Tugigaraw, ay talagang makikita natin mga kababayan, no, na yung mga local government units natin, yung mga local na mga opisyalis natin, yung mga mayor, governors at iba pang mga sangay ng lipunan ay talagang hindi na mapakali dahil siyempre ayaw naman nilang mapasama doon sa mga anumalyang mga proyekto ito mga kababayan, lalong-lalo na karamihan ng ating mga proyekto ng daan ay nagmula sa mga congressman, no, sa kanilang mga local district na doon gusto nila magkaroon ng programa o pagpapatrabaho sa kanilang mga bayan o sa kanilang mga distrito. At ito yung mga nangyayari mga kababayan dahil nga ay nagkakaroon na isa-isa nang naglalabasan ang mga
problema mga kababayan. So sa ating mga masugid na taga-subaybay, ating makikita mga kababayan na madami ng mga development na mangyayari. At aasahan natin ito mga kababayan dahil sa susunod na mga buwan, sa susunod na mga linggo ay marami na talagang maglalabasan na mga problema sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga local districts at sa mga munisipyo at sa mga lungsod dahil na sa mga anumalyang proyektong ito, lalong-lalo na sa darating na November 10 at November 14 ay uumpisahan na sa pag-uumpisa uli ng mga pag-iimbestiga patungkol sa mga proyektong ito ay maipasasama na po ang mga panggawang daan ng DPWH, lalong-lalo na itong Farm to Market Road project mga kababayan. Kaya asahan natin ang madaming makakasuhan at madaming mapapanagot dahil sa mga maanumalyang kontratang ito mga kababayan. So antayan na bayanan natin ang marami pang mga balita patungkol sa mga mangyayaring investigasyon, lalong-lalo na pagdating na doon sa mga local district at kaya mga probinsya at mga ating mga rehiyon at sa mga lalong-lalo na doon sa mga mabababang kapulungan at doon sa mga barangay natin kung saan ay karamihan ay doon napupunta ang mga proyektong ito. Ito si Kuya Rans, magandang hapon sa ating lahat.